Ayan, palapakan muna natin si Lord. Ayan, kamusta ko kayo lahat? Puyat, no? Puyat pa rin? Kulang sa tulog? Sino dito nag-enjoy sa overnight prayer natin and discipleship? Amen? Next month po, wala pong magpupuyat. Wala tayong overnight. Kasi po, meron tayong baptism next month. Ang topic po natin buong buwan ay martyrdom. Hallelujah. Amen. Talapakan natin si Jesus. No, kakaiba yung topic natin, ha? Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maging po sa lahat po ng mga manonood sa ating pong uploaded videos. Ayan. Kamusta naman po kayo? So, yung topic po natin ngayong hapon po na ito, God speaks through dreams. Mamaya po, explain ko sa inyo kung ano po yung mga symbol sa panaginip ninyo. Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos nagsasalita pa rin sa panaginip? Amen. Ha? Naniniwala pa rin kayo? Amen. Amen? Pray muna tayo. Aming Diyos, salamat sa hapon na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Samahan mo kami, Panginoon. Kayo po ang magsalita sa amin. Lord Jesus, speak to us. Let the fear of God be in our midst. In Jesus' name. Amen and amen. Okay. Tawag po dito. Sino dito ang nananaginip? Taas ng kamay. May mga panaginip na hindi nyo natatandaan, di po ba? At may panaginip naman na natatandaan po ninyo. Tama? Amen po ba? Ngayon po, naniniwala po ba kayo na ang Panginoon po ay nagsasalita pa rin kahit sa panaginip? O Biblia na lang? Ang Diyos po ba nagsasalita pa rin sa panaginip o Biblia na lang? Sa Biblia na lang siya nagsasalita? Sa panaginip po siya sa panaginip. Ha? Naniniwala kayo si Lord nagsasalita pa rin kaysa panaginip? Marami pong tao hindi na ho naniniwala na si Lord nagsasalita. Okay. Si Lord ay nagsasalita sa iba't ibang klase ng kapamaraanan. Ako po naniniwala. Kahit marami po ang sa online, sa mga preachers, naniniwala na si Lord di na ho nagsasalita. May mga teachings ngayon na si Lord daw sa Bible na lang ho nagsasalita. Alam niyo po, si Lord po nagsasalita sa Biblia. Totoo po yun. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang tanong ko po sa inyo, paano po yung mga walang Biblia nung panahon? Si Abraham, walang Biblia. Si Jacob, si Jacob, paano sila kinausap ng Panginoon? Sila Jose. Di ba sa magitan ng panaginip? Amen po ba? Alam niyo po, ngayong end time, magkikipag-usap sa atin sila sa magitan ng panaginip. Amen. Ngayon po, pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, kung ano yung mga objects na napapanaginipan ninyo at ano ang interpretation. Hello? So, ako po naniniwala, si Lord nagsasalita sa iba't ibang klase ng kapamaraanan. Unang-una pong pamamaraan ng Diyos sa pakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Nasasalita pa si Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita? Pangalawa, naniniwala ako si Lord nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng awitin. Hello? Di ba kumakanta kayo, tapos maramdaman niyo yung presence ng Lord? Parang kayo yung ano nung kanta. Pangatlo, godly people. May mga taong gagamitin ng Panginoon sa atin para kausapin tayo. Kasi may problema tayo eh. Hindi tayo familiar sa boses ng Panginoon. Kaya ang ginagawa ng Lord, gagamit siya ng kanta, gagamit siya ng tao para idalhin sa iyo yung mensahe niya o yung gusto niyang sabihin sa iyo. Next, yung tinatawag na inner witness. Alam niyo po yung inner witness? Kailangan ng inner witness. Yung parang mabigat, kunyari may kausap kang tao, may transaction, may transaction ka, business transaction, nag-pray ka. Tapos yung kausap ng tao na yon, parang hindi pa natag yung loob mo. O kaya, mag-a-apply ka ng trabaho, hindi pa natag yung loob mo. Maaaring yung spirit mo
mo, nagsasabi sa'yo na huwag ka nang tumuloy. Ang tawag dyan, inner witness. Hello? Next, preachings. Sa mga mensahe, may ginagamit na pastor. Minsan, kala mo ikaw pinapatamaan. Tama po? Kaya friends, pwede itapat mo dun sa sa cellphone. Tapat mo lang. Ayan, okay. Preachings, counselings, mga counselors, divine visitations. Alam niyo po yung divine visitations? Nangyayari po ito sa Biblia. No, si Josue, binisita siya, pinuntahan siya mismo ng captain of heavenly hosts. Circumstances. Ano yung circumstances? Pinipilit mong maayos yung relasyon yung dalawa, pero lagi kayo naghihiwalay. Ibig sabihin, baka hindi ka looban ng Panginoon. Hello? Pilit ka ng pilit magtrabaho ng trabaho ngayon, hindi mo pala kalooban ng Lord, hindi ka nakakapasa. Next, visions. At yung pag-aaralan natin, dreams. Sabi nyo nga po, dreams. Dreams. Sino dito ang nakapag-interpret na ng panaginip niya? Hello? Dreams. Sabi nyo nga po, dreams. Okay. Meron pa akong isang hindi na isulat dyan eh. Sabi nyo nga po, emotions. Makinig kayo sa akin. Naranasan nyo na ba yung masaya kayo ng buong araw na yun? Pero bigla kayong nalungkot na hindi nyo alam? O kaya minsan naramdaman nyo parang bigla kayong natakot, kinabahan kayo, kinutuban kayo, di kayo mapakali. Ibig sabihin nun, may nangangailangan ng prayer ninyo. Kaya nga mapalad yung mga nag-speak in tongues eh. Kasi hindi mo alam kung ano gagawin pa, sino yung pagpipray mo. Pero kung pa nagtatangs ka, yung Holy Spirit tumutulong sa'yo para may panalangin dapat mong panalangin. Now, ako po ay 35 years old na. Ilang oras po sa buong araw meron? 24 hours. Ilang oras dapat ang tulog ng isang tao? 8 hours. Ngayon, yung 8 hours, yung 24 hours na yun, bawasan mo ng 8 hours. Ilang oras ako gising? 16 hours. Pag tinimes mo siya, yung 16 times 35 years old na ako eh. Ibig sabihin, 560 hours. Ilang oras akong gising? 560 hours, no? Estimated, no? Ngayon, kung 8 hours po, sa 35 years, ilang oras ako natutulog? 280 hours. Ngayon, naniniwala po ba kayo ang Diyos nagsasalita hindi lang sa liwanag? Ang Diyos nagsasalita kahit tulog tayo. Amen. Now, ito. Bakit mahalaga itong topic ko? Kasi po, si Pastor Ronald po ay tinawag sa panaginip. Nakwento ko na ba yung panaginip ko? Sino po nakarinig na ng kwento ko? Ito. I-share ko po yung panaginip ko. Sa panaginip ko po, naglalakad daw po ako na walang damit. Walang damit. As in, walang damit. Walang salawal. Wala lahat. Angit ng panaginip ko. Demonic, no? Tingin nyo, demonic? Tapos, habang naglalakad ako sa Malabon, sa panaginip ko, lakad ako sa mga eskinita, sa panaginip ko po. Ito po ay 14 years old panaginip ko. Tapos po, pagdating po ng maya-maya, nakakita po ako ng napakaraming tao. Nung nakita ko po yung napakaraming tao, may damit na po ako. Tapos nung nakita ko sila, nakakita ko yung iba't ibang lahi. May nakita ko parang mga may turban. May mga turban. Iba't ibang lahi, libo-libong mga tao. Lahat sila, nakatingin sila doon sa langit. Sa panaginip ko po, 14 years old po ako niyan. Tapos, sabi ko doon sa kuya ko, sa isang leader sa church namin, pakiano nga po ito. Pakitalik, kuya. Nakaka-distract. Wala na talaga to. Di-deliverance ko yan, hindi na makakatayo. Ako talaga to si Apollo eh. Okay.
Now, saan na ba ako? Dito na. Sabi ko, kuya, si Lord nagpakita. Lahat ng mga tao sa panaginip ko nakatingin doon sa langit. Alam niyo po nangyari? Nung ako po tumingin sa langit, nakita ko si Lord sa panaginip ko. Alam mo kung ano yung tsura ng Lord? Matanungin niyo kung ano yung tsura. Ang laki-laki ng Diyos. Ang laki ni Lord. Si Father God. Nakita ko siya, nakaupo sa isang trono, tapos meron po siyang hawak-hawak na 10 Commandments na gawa sa ginto. Nakita natin 10 Commandments? Pero gawa sa tablet. Gawa sa ginto. Tapos yung kanyang damit ay puti, may pula, may blue. Ang haba ng damit niya. Hawak-hawak niya yung 10 Commandments. Nakaupo siya sa trono. Tapos nung tinignan ko yung kanyang mukha, hindi ko po makita. Kasi po yung mukha po ng Father God, natatakpan ng napakasilaw na liwanag. Yung ulap. Natatakpan ng ulap na napakaliwanag na nakakasilaw. Pero, alam kong nakangiti siya sa akin. Alam kong nakangiti siya sa akin. Tapos, no, sa daming tao na yun, iba't ibang bansa, yung nandun sa panaginip ko, tinapat niya yung kamay niya sa akin. Mula doon sa langit, napakalaki po ah. Alam niyo po, kitang-kita ko po yung kamay na lumabas, may lumabas na apoy doon sa kamay. Nung papalapit na yung apoy, may humarang doon sa apoy. Alam niyo po yung tolda na kulay blue? Hindi lona. Parang sako na blue. Ano yung tawag yan? Yung lona, basta ganun. No? Kulay blue, pero lumusot lang dun yung apoy. Tumama sa akin yung apoy. 14 years old po ako. Pagtama sa akin ng apoy, nagsisisigaw ako. Sabi ko, Ama. Sabi ko, hintayin mo ko dyan sa kabilang buhay. Alam niyo po nangyari? Yung panaginip ko po, kinat. Merong kumat. Alam mo sino kumat? Kinat siya ng isang strongman. Alam niyo yung strongman? Kapre. Kinat niya yung tawag dito? Kinat niya yung panaginip ko. Pero yung kinat niya yung panaginip ko, bumalentong siya. Yung bumalentong siya. After po noon, Thursday po yung madaling araw ng panaginipan ko, 14 years old po ako, pagdating po ng Biyernes po ng gabi, yung aking pong dila, sa prayer. Pagdating po ng Sunday, nakakita po ko ng apoy na bumabagsak sa ulo ko. Doon po ko tinawag ng Panginoon sa panaginip. Sino dito tinawag ng Lord sa panaginip? Sino tawagin ka ng Lord sa panaginip? After ko pong managinip ng Webes ng madaling araw na yun, nabaptize po ako ng Holy Spirit, 14 years old ako nung Sunday. Hello? Now, sa Bible, sa Old Testament muna tayo, para sa lahat po ng mga nakikinig sa akin. Doon po sa mga nakikinig sa akin ng online, huwag niyo pong isipin na ako po ay hindi biblical. Lahat po ng babasahin ko, puro biblical po ito. Okay? Doon muna tayo sa Old Testament. Bakit mahalaga panaginip? Una, si Abimelech. Sino si Abimelech? Nung panahon si Abraham pumunta ng Gerar. Sabi ko, nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech. Si Abimelech po ay hari ng, sabi sa pag-aaral, hari po siya ng Pilisteo. So dahil maganda itong si Sarah, natipuan ngayon ng hari. Okay? Anong kaya? Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay, ulitin ko po sa isang panaginip, anong ginawa ng Diyos? Nagpakita ang Diyos kay Abimelech. Paano kaya ito nagpakita? No. Nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil ang babaeng kinuha mo, dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na.
Nakita ninyo? Kung hindi importante ang panaginip, sa tingin nyo, ano nangyari kay Abimelech? Ha? Hindi naman kasi alam ni Abimelech na asawa ni Abraham si Sarah. Dahil ang pagpapakilala niya, kapatid niya. Kapatid niya si Sarah. Pero dahil sa gusto ng Panginoon, iligtas si Sarah, iligtas si Abraham sa kamay ni Abimelech, si Lord mismo ang pumunta kay Abimelech para kausapin si Abimelech. Hello? Makinig kayo sa akin. Alam niyo ba na marami kayong panaginip na ang panaginip ko kasi ay symbolic. Na, ulitin ko po ang tawag ko dyan, ang tawag ng iba dyan, ba si Jesus may sa parable? Tama hindi? Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang perlas. Parable. Kaya ang tawag ko sa panaginip, the parable in the night. Okay? Now, ayaw ni Lord na mapahamak si Sarah, kaya pinuntahan niya si Haring Abimelech para kausapin sa panaginip. Pangalawa, nanaginip si Jacob sa Bethel. Sige, Genesis chapter 28 verse 10 to 17. Sa Old Testament ito Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niya doon ng magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Wait lang, explain ko pala muna yung panaginip ko. Bakit pala si Pastor nakahubad doon sa panaginip ko na naglalakad sa mga eskinita? Yun po yung sitwasyon natin nung tayo po ay hindi pa Kristiyano. Tama? Nung hindi pa tayo Kristiyano, tayo ay walang damit. Sino nagdamit sa atin? Sino ba? Si Kristo. Di ba nung napako ang Panginoon, tinanggalan siya ng damit? Kasi yung damit niya, yun yung idinamit sa atin, yung damit ng kabanalan. Amen. Amen po ba? At yung sa panaginip ko, bakit marami yung nakita ibang bansa? Ibig sabihin, ang sabi ng Lord sa akin, sa lahat ng mga bansa, isa ka sa mga napili ko. At kung bakit mayroon 10 commandments, tumutukoy sa salita ng Diyos. At bakit may apoy, yun tumutukoy sa Holy Spirit. Hello? Naalala ko po yung kaibigan ko na naginip. Sa panaginip niya, dumaan daw ako. At ang sabi ko daw sa kanya, hoy, babalik na si Lord. Alam mo sa panaginip niya, alam mo kinakain niya? Lugaw. Ano interpretation nun? Ha? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, babalik na si Lord, lugaw pa rin yung kinakain. Amen. Now, nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang anong-ano'y nakita niya si Yahweh. Oh, katulad ni Abimelech, nagpakita ang Panginoon. Nakita niya si Yahweh at sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito ay hinihigaan, na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ng lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Mga kapatid, may tanong po ko sa inyo. Gumawa ba ng covenant si Lord kay Jacob? 2016. Ako po ay may problema. Lagi naman ako may problema eh. Di mo naubusan ng problema eh. Nagkaroon po ka ng panaginip. Gusto niyo marinig yung panaginip ko? Baka mainggit kayo. Okay lang, trabaho ko naman yun eh, manginggit. Alam niyo ba yung trabaho ko, manginggit?
pinoprovoke ko kayo para mainggit kayo at isipin nyo, Lord, bakit si Pastor Ronald? Asan ako din? Kasi inggitero din naman ako eh. Panaginip ko po. Depressed po ako nung kolehiyo ko. Sa panaginip ko po, nakasakay po ako sa isang maliit na bangka. Yung tubig po, hindi po dagat. Lawa. Alam niyo po yung lawa? Lake. Pero po, yung tubig po, napakalinaw. Ang lalim niya siguro nasa 7 feet lang, 7 to 8 feet. Pero hindi. Nasa 12 feet. Pero napakalinaw po ng tubig. Alam niyo po yung kristal na nilusaw, ganun po ang tsura. Tapos po, kitang-kita ko po yung mga isda na nagdalanguyan doon sa ilalim ng lake, ng lawa. Maya-maya po, sa panaginip ko, panaginip ha, lumingon po ako sa kanan. Nakakita po ako ng isang bangka ulit. So yung bangka ko, mayroon pang isa pang bangka. Panaginip po ha, 2016. Paglingon ko po doon sa bangka na yon, ako po ay dinala sa bangka na yon. Nawala po ko sa bangka ko, napunta ko doon sa bangka. At doon sa bangka na yon, mayroong lalaking nakatayo. Makinig kayo mabuti. Yung bangka, halos ganito lang kalaki sa church natin. Yung sukat. Nakatayo yung isang lalaki. Ang layo niya sa akin ay 5 feet. 5 feet lang. Hindi. 1, 2. Siguro mga kulang-kulang 3 metro. Hulaan niyo kung sino yung lalaki. Nakatayo siya sa harapan ko. Yung buhok niya kulay brown na wavy. Yung mata niya kulay blue. Nakadamit siya ng kulay puti na mahaba. At meron siyang sash, ganito, nagawa kulay green. Pero yung sash niya po ay green na gawa sa tela, nagawa sa liwanag, nagawa sa tubig. Ewan ko paano ko ma-explain yun. Tela, nagawa sa liwanag, gawa sa tubig, gawa sa tela. O, sige, imagine niyo, anong tsura nun? At hindi ko alam kung green siya, apple green siya, o neon green siya, basta green. Tapos yung tela na yun, buhay. Buhay yung tela. Parang nag-worship sa kanya. At yung lalaki po na yun na nakita ko po na yun, mayroon siyang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay. Alam niyo po yung lamparang luma? Yung may bilog, lampara. May hawak-hawak po siyang lampara. Yung panahon po na yun napakaliwanag. Alam niyo po na tinignan ko po siya sa panaginip ko. Kitang-kita ko po yung mukha niya. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Kung paano ko nakikita si Kuya Benji, si Ate Jessica, ganyan din kalinaw yung mukha ng Panginoon. Kitang-kita ko malinaw na malinaw. Hindi pa ako gumagawa ng kwento. Panaginip po ito. Ang laki po ng Panginoon nasa 6 feet. Nakatayo sa harapan ko. Kinikilabutan ako. Alam niyo po, hawak-hawak, maliwanag po Hawak-hawak niya po yung lampara. Pero maliwanag, pero may lampara siyang dala. Nung itinaas niya po yung lampara, dumilim po. At yung tanging liwanag lang namin, yung lamparang hawak-hawak niya. Nagising na po ako sa panaginip ko. Ano ibig sabihin po nun? Pagdating ng darkness, walang ibang liwanag na magtatanglaw sa atin kundi ang Panginoon. At yung bangka, yun yung church. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Paano mo sasabihin na ang Diyos nagsasalita lang sa Biblia? Maraming mga pastor, maraming mga Kristiyano, hindi na naniniwala na ang Diyos nagsasalita sa panaginip. Yung demonyo nga, nagbibigay ng panaginip sa'yo ng masamang panaginip. Ang Panginoon pa kaya na author ng panaginip? Hello? Hello? Si Lord, day and night, magsasalita sa iyo sa panahon na gising ka, sa panahon na tulog ka, magsasalita pa rin sa iyo si Lord sa magitan ng panaginip. Siya ang author ng dreams. Hello? Huwag mong limitahan si Lord sa Word of God. Bakit? Yung love life mo nasa Biblia ba nakasulat? Yung kursong kukunin mo sa Biblia ba nakasulat? Yung mga decision mo daily, sa Biblia ba nakasulat?
Biblia. Principles. Ang tawag niya, spiritual principles. Sinabi ko sa inyo kahapon. Example sa pag-aasawa. Sino pipiliin mo? Ano ba principles ng Biblia? Huwag kang makikipanghimatok sa hindi mananampalataya. Prinsipyo yun, hindi. Principles yun. Pangalawa, ang pipiliin mo dapat yung mas mahal si Lord. Ang sino magmahal sa kanyang magulang, higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Principles din yun. Hello? Hello? O pangatlong principles, yung babae galing sa tadyang. Ibig sabihin, hanapin mo yung fit sa iyo sa ministry mo. Hindi mo alam kung sino yung tao. Pero hahanapin mo yung principle ng Diyos, kung ano yung nilagay ng Diyos sa Biblia. Ang tawag doon, biblical principles. Alam niyo po, may nakausap po akong isang Muslim. Ako po yung nagtrabaho dati sa Philippine Bible Society. Cashier po kami doon. Alam niyo po, may pumasok doon na isang Muslim na babae. May Muslim siya kasi nakabito. Ano tawag doon? Sutana. Abaya. Nakabaya. Bumili ng mga Bible na mamahalin. Ako naman, nakatitig, siyempre, parang chismosong pastor. Nakatingin siya sa akin. Uy, baka mapagkamalan mo akong Muslim, ha? Sabi niya sa akin. Hindi ako Muslim, born again ako, bumibili ako ng Bible. Tapos bilang ano niya, pero dati akong Muslim. Alam mo, kwento siya sa akin kung paano niya nakilala si Lord? Nagkaroon siya ng sakit, hindi na siya makabangon. Tapos sabi ng tsuhin niya, gusto mo, patawag na lang ako ng pastor para gumaling ka na eh. Kasi hindi na talaga siya gumagaling eh. Ang dami niya naramdaman sa katawan. Ilang buwan lang po siya hindi makatayo. Kabukas-bukasan dumating daw yung pastor. Nagalit daw siya kasi hindi siya naniniwala sa pastor. Muslim nga kasi siya. Alam mo ba yung pastor anointed? Pinag-pray daw siya. Kitang-kita niya yung anghel daw na sa harapan ng pastor. Oh. Kabukas-bukasan ng madaling araw na naginip siya. Sa panaginip niya, alam mo ano? Kitang-kita niya si Jesus Christ naglalakad sa panaginip niya. Kasama yung 12 disciples, nagpapalayas ng demonyo si Jesus. Kabukas-bukasan, nagulat na lang siya, lahat ng sakit sa katawan niya nawala. Tapos ngayon, alam mo kung ano ministry niya? Nung na-born again siya, deliverance. Mag-aral kayo, puntahan niyo, mag-research kayo sa YouTube, mag-research kayo sa Google. Napakaraming Muslim ang nako-convert sa pagiging Kristiyano kahit walang nangangaral sa kanila dahil ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa kanila sa panaginip. Napakaraming Muslim, maraming Hudyo, maraming mga Israelita ngayon naniwala kay Jesus Christ na hindi nila pinaniniwalaan dahil kahit ipinapangaral sa kanila, hindi sila naniniwala. Kasi bakit? Anong sabi sa Biblia? Sa Jeremiah, sa Roma, hindi na kayo kailangan pang pangaralan pa. Sabi niya, may covenant sila sa Israel. Ako mismo, sabi ng Panginoon, ang magsusulat sa kanilang mga puso. Si Lord mismo magpapakita sa kanila. Hello? Amen po ba? O isipin mo 8 hours ako natutulog sa isang araw. Sa 8 hours na yon, sa tingin niyo ba, sasayangin ng Panginoon niya nakausapin ako? Oh. Amen. Sino dito gusto magkaroon ng prophetic dream? Alam niyo bakit ito sinashare? Napakarami. Ito po, salamat po sa nagbigay nung notebook na to. Ang dami ko pong panaginip. Kinakausap ako ng Lord sa panaginip. Alam niyo ba yun? Kahit may mga gumagawa ng kalokohan, napapanaginip ako eh. Alam niyo ba? My God. Amen po ba? Alam niyo bakit ako nanaginip? Tanungin niyo ako, bakit ako nanaginip? Kasi tulog ako. Amen. Sabi ni Jacob, nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. O isa pa, si Jose. Kilala natin to. Joseph the Dreamer. Minsan na naginip si Jose, Genesis 37 verse 5 to 8. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid nang ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis.
Ano ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila, magaling mag-interpret yung yung mga kapatid niya. At lalo silang nagalit kay Jose. Mga kapatid, baka may panaginip ka na hindi mo kayang interpret. Si Lord, kinausap ni Lord si Jose sa pamamagitan ng panaginip. Si Jacob, kinausap ng Panginoon, nakipag-covenant si Lord kay Jacob. Saan? Sa pamamagitan ng panaginip. Next tayo. Si Parao. Genesis chapter 41. Verse 25 to 30. Nanaginip itong si Parao. Sa panaginip niya, nakatayo daw siya doon sa ilog Nilo, sa Nile River. Meron daw lumitaw na 7 baka na matataba. Mamaya-maya, may 7 baka ulit na payat na lumitaw ulit doon sa ilog Nilo. Kinain ng 7 payat na baka yung 7 matabang baka. At kahit kumain na sila, parang wala pa rin nangyari sa kanila. Anong sabi ni, hindi may paliwanag ng Parao, maging ng mga salamangkero, yung panaginip ng Parao. Ngayon, ang nakita niya si Jose, itong sabi, iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat, ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganahan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon ng taggutom at dahil sa pinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganahan. May sabihin po ko sa inyo. Anong oras kayo natutulog? Ha? Alam nyo ba, may nag-chat sa akin galing Davao, from Davao. Hindi niya ako pastor. Wala kaming malalim na relasyon. Namit niya lang ako 1 beses sa Davao. Chinat niya ako. Alam mo sabi niya sa akin? Pastor, na panaginipan kita. Alam niyo ba sa panaginip ko, may dala-dala akong binato ko daw sa kanya. Mapalad yung tao na yun. Ibig sabihin no, naka-receive ng impartation ng anointing sa akin. Alam niyo, meron pang isang panaginip. Galing ako ng Malabo nakaraan. Yung pamangkin ng isang pastora doon, na hindi ko rin close. Galing Samar. Na naginip. Ang pangalan daw ng pastor na pumunta sa bahay niya, Pastor Ronald. At nagsabi ko anong mangyayari. Alam niyo ibig sabihin nun? Kahit sa panaginip, pwede ka parang gamitin ng Panginoon sa tao. Oh, maganda? Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, ganito gawin niyo, pag matutulog kayo, nag-pray kayo, Lord, magsalita ka sa lingkod mo. Kahit natutulog ako. Amen. Amen po ba? Next tayo. Sa New Testament muna tayo. Saglit lang po ito, mga kapatid. New Testament, si Jose na naginip. Mateo chapter 1 verse 20. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Wait lang. Nung panahon ba ng New Testament, meron na silang Biblia? Meron na. Sa panahon ni Jesus Christ, meron na silang kasulatan. Nandiyan na yung Torah. Nandiyan yung Tanakh. Yung Torah, yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung Tanakh, sulat ng mga propeta. Nandoon na yung kasulatan. Bakit niloob pa rin ng Panginoon na hindi kausapin si Jose sa kasulatan, kundi kausapin directly sa panaginip? Make sense, di ba? So, ibig sabihin si Lord, bagamat ito yung kanyang salita,
Hindi mo pwedeng limitahan sa salita. Pwede siya makipag-usap sa'yo kahit sa bata. Hindi po niyo? Ang Diyos pwede makipag-usap kahit sa hayop. Napanood niyo po yung Hachiko? Yung Hachiko, yung aso sa Japan. Namatay na yung kanyang amo. Ilang taon siya naghintay? 10 years. Kaya ginawa siya ng estado. Araw-araw si Hachiko pumupunta doon sa bukanan ng tren. Abangan lang yung kanyang among dumating. Iyak ako ng iyak. Nung pinanood ko yun, grabe. Ano ibig sabihin nun? Yung aso, naghintay sa amo niya kahit wala talagang totoong inaasahan. How much more tayo? Na totoo, babalik ang Panginoon. Bakit hindi tayo marunong maghintay? Alam nyo, ang Diyos pwede makipag-usap sa atin kahit sa mga ibon. Amen po ba? Naglalakad nga ako eh. Sabi ko nga sa inyo, naglalakad ako sa MRT. Anong sabi sa akin ng Panginoon? Buti pa yung aso. Boses ng Lord ha? Buti pa ang aso. Familiar sa boses ng kanilang amo. Pero ang aking mga anak hindi familiar sa boses ko. Hello? Ang Diyos nagsasalita, hindi lang sa salita ng Panginoon. Kasi ang mga sinulat dito, limitado lang. Pero ang Espiritu ng Panginoon, kahit saan ka pumunta naroon, pwede kanyang kausapin kahit sa gagamba. Ano yung gagamba? Paano ang isang gagambang walang utak na katulad mo, kayang gumawa ng isang magandang web? Diba? Nakita ko yung pinos ni Ate, ano na pangalan mo ngayon? Ay, Jovelyn, ano na pangalan mo ngayon? Si Sister Raywell. Gundo? Raywell. No? Ano ibig sabihin nun? Friend of God. Sister Raywell. Nakita ko yung post mo eh. Yung isang gagamba gumagawa ng web. Gumagawa ng sapot. Tapos pag tinignan mo, pantay-pantay. Hello? Hello? Amen po ba? Ang Diyos kaya magsalita kahit sa mga hayop. Ano sabi ng Biblia? Masdan nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani. Pero pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Alam nyo, may pinaka-the best na ano. Anong tawag sa ano na to? Ito. Hindi, ito. Anong tawag sa halaman na to? Damo. Damo to, di ba? Tama ba ako? Alam niyo ba sa lahat ng halaman, believe ako sa damo? Oh, tanungin niyo kung bakit. Ang damo hanggang may lupa. Tutubo. Tama? Kakalat pa. Di ba? Dadami pa. Dumadami pa. Kakalat. Hindi mo alagaan, nabubuhay. Kahit hindi alam. Anong halaman ang pinakamarami sa buong mundo? Ha? Anong gusto sabihin ng Panginoon doon? Wait lang ha. Ha? Ano ibig sabihin nun? Ha? Oh, ano ibig sabihin nun? Mas marami ang dawang kaya sa totoo. Wait. Yung sitaw, kailangan itanim, di ba? Kailangan alagaan para lumago. Tayo, itinanim, inaalagaan ng Panginoon. Tayo yun. Tayo yung mga bunga. Alam mo yung damo? Yung mga hindi mananampalataya. Mabait ang Diyos sa kanila. Kahit hindi sila anak ng Panginoon. Kasama pa rin sila sa pinagpapala at dinidiligan ng Panginoon. Ano sabi sa Biblia, di ba? Pinauulan ng Diyos hindi lamang sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Amen. Hello. Hello. Alam niyo po ba kung kayo po ay matalino? Maoobserbahan niyo yung mga lugar, yung mga puno, mga halaman. Meron silang gustong sabihin sa atin. Now, itong si Jose, kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Matindi, no? Amen?
Mateo chapter 2 verse 13, nung tumakas na sila. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Bakit sa panaginip? Bakit hindi na lang sa personal nagpakita ang anghel? Alam niyo bakit sa panaginip? Hindi niyo alam? Busy si Jose. Kaya alam niyo kung bakit sila nakipag-usapan sa panaginip? Kasi alam nila na wala kang oras sa kanya eh. Busy ka. Hindi ka nakikinig. Wala kang panahon makinig. Kaya minsan si Lord, kakausapin ka saan? Sa panaginip. Bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. So si Jose, kinausap ng Panginoon sa panaginip. Meron pang isa. Asawa ni Pilato. Ito pong asawa ni Pilato, si Pilato po ay isang Romano. Roman siya, Roman. Nung pinapako po ang Panginoon, pinahirapan po ang Panginoon, inuusig na po ang Panginoon, nilitis na po ang Lord. Ito pong sabi sa Mateo 27, verse 19. Bukod dito, nanaginip kasi itong babae, asawa ni Pilato. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa. Sabihin nyo nga po asawa. Born again ba ito? Hindi. Hudyo ba ito? Hindi. Huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Pinagbawalan niya asawa niya si Pilato. Wala siyang kasalanan. Paano nalaman ng babae na walang kasalanan yun? Hindi naman niya kilala si Jesus. Panaginip. Napanaginipan niya. Ha? Napanaginipan niya. Hello? Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. Alam niyo po, ganyang kabuti si Lord. Kahit hintil na hindi naabot ng salita ng Panginoon ng panahon nila, kakausapin ng Panginoon para lang ipakilala, ilapit siya sa Panginoon. Amen? Now, eto na ako. Tapos na ako sa ano ko. Nakakalahati na ako. May tatlong klase ng panaginip. Yung unang panaginip, tinatawag natin na natural dreams. Sabihin nyo nga po, natural dreams. Yung natural dreams, yan ay bunga ng alalahanin. Pero yan yung bunga ng alalahanin. Tingnan nyo po ito ha. Wait lang. Maraming tao, porkit nabasa lang nila yung mga ngaral chapter 5 eh. Sabi sa mga ngaral chapter 5, verse 3, sabi dito, ang panaginip, basa. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Stop. Ang panaginip ay bunga ng maraming Nung nabasa nila to, nag-share ka ng panaginip mo. Hindi na sila maniniwala na galing kay Lord Diyos. Sasabihin nila sa'yo, bunga lang yan ang alalahanin, sabi sa mga ngaral. Pero tanong ko sa inyo, balanse ba? Ha? Hindi. Kasi sa Biblia, sa Old Testament, maraming panaginip. Sa New Testament, nanaginip sila. Tignan nyo ha. Verse 7. Kaya gaano man kadalas ang inyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ibig sabihin, may panaginip na tinatawag na bunga ng alalahanin o tinatawag na natural dreams. Makinig kayo sa akin. Hindi ko po ito pinag-aralan sa libro. Yung mga nakalagay po dyan, ito po ay sarili ko pong pag-aaral. Amen? Parang ganito. Si Kuya Benji, kunyari lang Kuya Benji, no? In love ka sa, may crush ka. Nanagisip. Nanaginip ka ngayon. Yung parang iisip mo, nagpantasya na. No? Yung naliligaw ka pa lang, pero doon sa panaginip nyo, kasal na kayo. 12 na agad yung anak nyo. Kunyari lang yan, no? Bunga ng alalahanin yun. Amen. Amen po ba? Bunga ng alalahanin yun. Pangalawang panaginip. Meron pong tatlong source ng panaginip. Una, yung isipan natin, yung bunga ng alalahanin, natural. Pangalawa, tinatawag natin na demonic dreams. O kaya, filthy dreams. Sabi nyo nga po, filthy dreams. Ito po yung panaginip na nung ikaw ay natulog, may bukas na portal, may bukas na kasalanan sa'yo, hindi ka nang hingi ng sorry. Ha? Babangungutin ka nun. Nanood ka nung nakakatakot, natulog ka. Bukas na pintuan sa'yo yun.
papasukin ka ng kaaway ng evil spirit. Kaya magkakaroon ka ng napakaraming trauma at maglalagay ng napakaraming stress, depression, trauma sa isip mo. Ang tawag diyan ay demonic dreams or filthy dreams. Judas chapter 1 verse 18. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain. Yung word na pangitain diyan sa English, dream. Ay dinungisan nila ang kanilang sariling katawan, hinamak nila ang may kapangyarihan at nilait ang mariringal na anghel. Ito pong dreams na ito ay filthy dreams. Ito po'y makalaman na panaginip. Ito po'y demonic na panaginip. Likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominions, and speak evil of dignities. So ano po yung unang panaginip? Type? Natural. Dreams. O bunga ng alalahanin. Ano yung pangalawa? Demonic or filthy dreams. Makalaman na panaginip. Ito pangatlo. Daran! Ang tawag dyan? Prophetic dreams. Basahin niyo po yung Numbers chapter 12 verse 6. Sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, pag pinili daw po ang isang tao na propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. So, ang mga propeta, normal sa kanilang magkaroon ng panaginip at pangitain. Amen? Amen po ba? Sino napansin ninyo? Si Pastor lagi nakahiga. Lagi mo nakahiga. Kasi lagi ko nakikipag-usap kayo eh. So once God called you as a prophet, He will speak to you in visions and dreams. Amen. Now, meron tinatawag na dispensation. Panahon. Sa panahon ng Old Testament, kinausap ba sila sa panaginip? Sa New Testament, kinausap ba? Ha? Kinausap ba? Eh, how about ngayong last days? Kakausapin pa kaya tayo sa panaginip? O sasabihin ng iba dyan, hindi na siya magsasalita sa last days kasi tapos na yung Biblia, hindi na magsasalita ang Diyos sa panaginip, tapos na Biblia. Tama ba yun? Tama kaya yun? Ulitin ko ha. Ang Diyos, sabi ng Bible, Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nakipag-usap sa Old Testament, nakipag-usap sa New Testament, ay siya pa rin makikipag-usap ngayong kahuli-hulihang panahon. Hello? Kaya kung may magsasabi sa inyo na sila hindi na nagsasalita sa pangitain at visions or panaginip, umatras na kayo. Bakit? Dapat ngayong last days, maraming tao na nanaginip. Kasi ngayong last days, isa yan sa mga portal, isa yan sa communication ng Panginoon. Hindi lang salita ng Panginoon. Basahin nyo to. Sige nga. Joel chapter 2 verse 28. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Sabi nyo nga po lahat ng tao. Sa lahat ng kontinente, 7 continents of the world, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu. At ang sabi dito, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga ano daw? Ang inyong matatandang lalaki. Sino ba matandang lalaki dito? Ako. Kaya pala ato ko si Kare. Joke lang. So, nakita po ninyo sa last days, available ang visions. Sa last days, available ang dreams. Available ang prophecy. Your sons and daughters will prophesy. So, ang mga bata, magpapahayag, magpa-prophecy sila. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang pakikipag-usap ng Panginoon, hindi lang para sa mga leaders, sa mga pastor. Para sa lahat ng mananampalataya. Sabi nyo nga po, all flesh. Kahit mga bata, kakausapin ng Diyos sa panaginip. Hello? Di yata kayo naniniwala eh.
Mayroong isang Bible school scholar. Nagtikwento ako sa kanya ng mga visions ko at panaginip. Nakaganon siya sa akin. Ako ginawa ko sa kanya, gumanon din ako. Sabi niya, isip-isip niya, ang dami mong pangitain. Ang dami mong visions. Ang dami mong panaginip. Totoo ba yun? Hindi siya naniniwala sa akin. Ako naman, hindi na ako naniniwala sa kanya. Kasi sabi sa Bible, in the last days, I will pour out my spirit, your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Kapag hindi kayo nananaginip, hindi kayo nagkakaroon mga pangitain, ibig sabihin nun yung church ninyo ay hindi nagpo-flow sa Spirit of God. Alam nyo, sino yung kulto? Yung mga tao, hinahadlangan yung galaw ng Espiritu sa mga bata, sa mga tao. Dapat yung mga bata na yun, turuan nyo na kung paano mag-flow sa healing. Kaibigan akong pastor, best friend ko pa eh. Pastor, yung mga bata sa amin, nagpipray sa may sakit. Sa amin kasi wala kaming ganyang klase ng gift. Hindi yung gift lang. Ang sino mang may pananampalataya, ang patungan ng kanilang kamay, gagaling. Hindi gift yun. Anointing yun. Power yun. Yun ang resulta ng pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Hindi ako lumalakad sa gift. Lumalakad ako sa faith. Amen. Kapag gift, minsan nandiyan, minsan wala. Pag faith, kahit wala kang gift, basta nanampalataya ka, sabi na lang kung ano pinanampalataya mo pa mangyayari sa'yo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, nag-raise up na si Lord ng army of healers. Sabi nyo nga po, army of healers. Yung kamay mo, magiging kamay ng Panginoon. Amen. Oh, amen po ba? So si Lord po ay nagsasalita pa rin ngayon. Hindi lang po sa kanyang banal na salita, kundi maging sa pangitain, sa panaginip, sa sitwasyon, sa mga tao, sa awitin, sa inner witness, sa emosyon, nagsasalita ang Panginoon. At huwag natin siyang limitahan. Huwag nating limitahan ang Panginoon ng ating mga sariling theology lang. Ano ba tingin natin sa Diyos? Pipi? Oh, sige nga, tanong ko sa inyo, pipi ba si Lord? Pipi po ba si Lord? Okay, ito. Sige. Okay. Magbibigay lang po ako sa inyo ng mga simple interpretations. Okay lang po ba? Una po, yung kulay po ng rainbow. Sa Pahayag chapter 4 verse 5, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulok. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sabi nyo nga po, 7 Spirit of God. Yung 7 Spirit of God na yan, sa Revelation chapter 4, verse 5, ay binigyan ng linaw ng Isaiah chapter 11. Ang 7 Spirit of God ay Spirit of knowledge, Spirit of counsel, Spirit of wisdom, Spirit of God, Spirit of understanding, Spirit of might, and the fear of God. Okay. Kaya siya tinawag na Roji Big. Yung kulay pula, kinig mo na kayo sa akin. Kapag kayo po na naginip, nakakita po kayo ng kulay pula sa panaginip ninyo. Ano ibig sabihin nun? Spirit of knowledge. Pag orange naman, counsel. Pag yellow, wisdom. Nanaginip ka, nakita mo yung sarili mo, nakadamit kang dilaw. Ibig sabihin nun, sinotong ka na Panginoon ng wisdom. Kulay green, life. Spirit of God, Spirit of life. Kulay blue, understanding. Indigo, physical strength. Ulitin ko po, indigo, physical strength. Violet, fear of God. Kaya po yung bulaklak natin dito, violet yan. Kulay green, light. Puti, purity. Alam niyo po, kapag kayo po ay gumawa ng isang church, huwag kayo maglagay ng kung ano. Kaya nga natataka ko sa mga ibang simbahan eh. Ang inilalagay na pintura sa church nila, kulay black. Hindi ko masama yung black. Pero kung naka-black na kayo, black na yung damit ninyo, black pa yung mukha, tapos black pa lahat, ano na yun? Wala ako makita. Afrikano na. Diba? Kasi ang Panginoon po, siya po yung kasimuno ng mga kulay. Lahat yan may mga symbolic. May mga symbols po yan. Amen. Ito pa. Pag nakakita kayo ng kulay pula, ito ay tumutukoy saan? Death. Death, blood, or redemption.
May pagtubos. Kapag nakita kayo ng white, ano ang symbol ng white sa panaginip? Ha? Purity and holiness. Eh, paano kapag nanaginip kayo na nakadamit kayong puti, pero may mga mantsa? Ibig sabihin, sira yung purity. Kulay pink. Ano ang pink? Relationship. Pag nakita mo yung sarili mo, nakadamit ka ng pink sa panaginip mo, ibig sabihin, relational kang tao. Kulay black. Ano ang ibig sabihin ng black sa panaginip? Darkness, wilderness, o kaya sin. Okay? Kulay brown. Kaya po ko lagi nakaganto, brown. Ano sinisimbolo ng brown? Humility. Ano bang kulay ng lupa? Kulay brown, galing sa alabok. Walang may pagmamayabang. Okay? Amen? Pag nakita kayo ng kulay gold, ano ang symbol nun? Glorification. Or royalty. Pag nakita kayo ng silver sa panaginip ninyo, ano ibig sabihin nun? Sanctification. Ginawa kang banal. Okay? Amen? Amen po ba? Ngayon panaginip, yung vision ni Ate Jessica, yung silver, tapos merong mga kalansay. Anong gagawin doon sa kalansay? Pagiging banal. Naiintindihan nyo? Amen. Ito pa. Nanaginip na ba kayo nakasakay kayo sa motorsiklo? Motorcycle. Sino naginip na kayo ay nakasakay ng motorcycle? Ha? Anong ginagawa mo sa motorcycle? Tapos, nagdadrive ka lang. Wala kang kasama. Naka-helmet ka. Ayun lang. Pag kayo nakasakay ng motorcycle, ibig sabihin nun, yan ay ang motorcycle tumutukoy sa life journey mo. Ano daw? Life journey. Life journey. Send ko po sa inyo mamaya. Sa GC natin, send ko na lang po yung itong copy na to. Pag nakakita naman kayo ng bangka sa panaginip ninyo, ang bangka tumutukoy sa church, ministry, pagkatawag, calling, or salvation. Malinaw? Di ba si Noah, salvation yung bangka niya? Pag nakakita naman kayo ng malaking bangka sa panaginip ninyo, big sabihin nun, magkakaroon kayo ng mega church. Pag nakakita naman kayo ng tricycle sa panaginip ninyo, ibig sabihin yung church na pupuntahan ninyo, ibibigay sa inyo ng Lord na sa bundok. Karmatsyog. Ano? Nanaginip ka, nakakarmatsyog ka? Okay. Sino dito na naginip na yung mahal mo sa buhay namatay? Dalawa yon. Maaaring spiritual o physical. Okay? Eto. Nanaginip na nakita nyo yung anak ninyo, makamag-anak nyo, nalunod. Nalunod sa panaginip. Meron? Wala. Best pa kayo nung ngayong Bluetooth? Hindi kayo napanaginip na may nalunod? Oh. Kapag nakakita kayo sa panaginip ng nalunod, ibig sabihin po nun, yung tao na yon ay tinangay na ng sistema ng mundo. Malinaw? Ahas. Sino na nakakita ng ahas? Ang ahas po ay tumutukoy sa, depende sa kulay. Depende sa kulay. Pero ang ahas po tumutukoy sa death and sickness. Death and sickness. Pag nakita naman kayo ng panaginip nyo na may dala kayong tungkod, ibig sabihin nung tinatawag kayo ng Lord magpastor. Sino dito nanaginip na ng bulaklak? Ay paru-paro. Butterfly. Taas kamay. O sa vision ninyo, nakita kayo ng butterfly. Ibig sabihin nyo, nasa process na kayo ng maturity. Okay, tubig. Nanaginip na kayo ay lumalangoy sa tubig. Depende sa tubig. Kapag ang tubig marumi, ibig sabihin nun, maraming struggles ang lalanguyin mo. Kapag malinaw naman na tubig, lalangoy ka naman sa pagpapala at protection ng Panginoon. Overflowing blessing.
Crossing rivers. Tumatawid kayo sa ilog. Ibig sabihin nun, meron kayong mga problems. May problema kayong haharapin na dapat ninyong mapagtagumpayan. O kaya, makinig. Si Elijah, tsaka si Elisha, nagkahiwalay sa ilog. Alam niyo ba yan? Bakit sa ilog? Actually, hindi talaga makakatawid doon si Elisha kung wala si Elijah. Dahil yung balabal ni Elijah, hinampas niya, di ba? Kaya siya nakatawid. Ngayon, nung pabalik na sila, yung 50 sons of prophets, hindi sila makakatawid doon. Kasi, ang ilog Jordan, ang ilog ay tumutukoy sa separation. Sabi niyo nga po, separation. Nung binautismuhan sila Jesus Christ sa ilog Jordan, ibig sabihin nun, isineparate niya na yung sarili niyang kalooban sa kalooban ng kanyang ama. Kumbaga, isinantabi niya na yung kanyang sariling kalooban at yung kalooban na ng Panginoon, yung kanyang, ng ama niyang kanyang sinunod. Amen. So, ang ilog po ay ilog of separation. Makinig. Kapag nanaginip kayo, nagkahiwalay kayo sa ilog. Isa lang ibig sabihin nun. Maaring may mamamatay o kaya magkakaroon ng split. Bundok. Naglalakad kayo sa bundok. Ibig sabihin, maraming challenge ang dadanasin ninyo. Okay, sa numbers naman tayo. Ito madalas ko na itong tinuturo eh. Gusto ko lang po i-share sa live. Tsaka sa iba po na hindi pa nakakapakinig. 1. Ano ang number 1? Unity. Hello? Nagpe-pray kayo, nakita kayo ng mga numbers. Number 1, ibig sabihin ng unity. Number 2. Number 2. Amos chapter 3 verse 3, hindi pwede magsama ang dalawang taong hindi nagkakasundo. Ang number 2, pag nanaginip kayo ng number 2, nakabasa kayo sa Biblia ng number 2, dalawang ibig sabihin nun. Fellowship or division. Ano daw? Or division. Number 3, Godhead. Father, Son, Holy Spirit. Number 4, sa panaginip niyo, nakita kayo ng number 4. Ang number 4 po ay Earth. North, South, East, and West. Number 5, Grace. Number 6, Man's authority. Number 7, Completeness or rest. Number 8, Number 8 is new beginning. Ano daw? Number 9, Holy Spirit. Fruit and gifts of the Holy Spirit. Number 10, nanaginip ka, nakita ko ng number 10. Ano ibig sabihin ng number 10? Responsibility. Di ba ang tithes 10%? Tama ba ako? Yung sa 10 pinagaling ng Panginoon, responsible yun na dapat lahat bumalik, di ba? Ilan na yung bumalik? Isa lang. Isa lang yung responsible. Ang number 10 is responsibility. Number 11. Wait lang. Okay lang ba? Atin lang to ha. Sapat na sulong ng simbahan. Kasama yung doon sa uploaded videos. Kapag kayo mag-a-apply ng trabaho, magtatayo kayo ng business, mamimili kayo ng date. Huwag niyong pipiliin yung 11. 11 is a number of distraction. Ang magandang number, 8, the beginning. Ang magandang number, 3, resurrection. Ang magandang number, 12, government. Hello? Number 12, God's government. Di ba 12 disciples? 12 tribes. Government po yun. 11 is distraction. Lakaw na tayo. Number 20,
Kasi yung 13, hindi na nabanggit sa Biblia eh. Number 20. Number 20 is a number of war. Ano daw? Kailan lumaganap talaga yung COVID-19? Nasimula ng 2019. Pero ang paglaganap niya, 2020. Double war. Kasi bakit war? Kasi po, sa panahon ng Biblia, ang kinukuha nila, nire-recruit nila na maging kasama, maging sundalo ng Panginoon, maging warrior, mandirigma, 20 years old. Okay? Amen? Amen po ba? 22, open door. 22, open door. 25, service. Paglilingkod. Ang pare po ay nagsisimula ng service nila at 25 years old. 30, si Jesus po nag-ministry at the age of 30. Ano ang number 30 sa Bible? Maturity. Ang galing ni Kuya Ray. Number 40. Ano sabihin? Ano ang number 40 sa Bible? Anong 40? Ha? Life begins at 40. Ano ibig sabihin ng 40? Ilang taon umikot-ikot sa wilderness? 40 years. Ilang araw bumaha? 40 days. Ilang araw na natili ang Panginoon sa lupa nung siya mulang nabuhay siya? 40 days. Ilang taon ang mga Israelita na sa Egypt pinahirapan? 400 years. More than, di ba 400? So number 40, 400, testing. Kaya 40 years sila doon testing. Hello? Naintindihan nyo? Number 50, Jubilee. Kalayaan. Jessica, ilang taon ka na? 37? Matanda ka pa sa akin? 28. Wait lang ha. 20 and 8. Ano ang 20? War. Ibig sabihin, ano yung 8? Start of war. Through evangelism. Di ba nagsimula na born again ka? Evangelism. Doon nagka-problema buhay mo. Kasi ngayon ka, yun yung araw tinawag ka ng Panginoon maging warrior niya. Amen. Sister, ilang taon ka na? Ano? 42! My God. 40 is testing. 2 is ano? Portal! Ate, portal ang 2. Fellowship or division. Pero 2 is portal. Open door. Open door ng yung wilderness. There's an open door after the wilderness. 42 yun. Kasi ang 3, si Lord Jesus Christ, sa ikatong araw na buhay. So ang 3 mo, pag tumutong ka ng 43, year of restoration mo na. Gets? Sino pa gusto? Sino pa gusto mag-ano? Ilan taon ka natin, Jeremy? 35. Rapture na. 36 ang rapture 3 is a number of restoration. 5 is a number of grace. Pagsamahin mo. Of God's grace in your life. Kasi 30 is maturity. Ibig sabihin na sa season ka dapat ng maturity mo. Full maturity of restoration and grace in your life. Sister, ilan taon ka na? 45. Testing tapos na. Nasa period ka na ng biyaya. Sino pa? Wala na. Sige, wala na.
26. 20 is a number of this war. 6 is a number of man. Ibig sabihin, man of war. Nasa season ka na ng tamang desisyon sa buhay. Decision. Right decision. Kailangan ng decision mo laging tama. Kasi 6 is a number of man. Ate Beth, ilan taon ka na? 89? Ilan taon na? 54. Ang 4 is earth, di ba? 4 also is a number of family. Grace in your family. Ibig sabihin na sa season ka naman ngayon na i-establish mo naman, inaayos mo yung buhay ng pamilya mo. 47. O, tapos na. Tapos na ang testing mo. Pagdamtong mo ng 48, new beginning ka na. Tangkunin nyo kasi yung prophetic number na Lord. Sila nagbigay ng number na yan eh. Ang bawat Hebrew letters may katumbas na number. Hello? Ang every number, every letters may katumbas na number. May gematria numbers yan. Hello? Hello? Sa buong Bible, sige nga, sa buong Biblia, sa buong Bible, ano ang ginagamit natin papuri? Anong aklat ang ginagamit natin papuri sa Lord? Ha? Awit. Tama ba ako? Alam nyo ba, bigyan ko ng example bakit mahalaga numbers. Mula Genesis hanggang awit. Pag binilang mo yon 19. 19. Mula Genesis hanggang Psalms, 19. Pag nagbilang ka naman mula sa Revelation, pabalik ng Psalms, 42. So yung 19, 42. Yung gitna, yung Psalms. Ano ba 1942? Ang Israel naging bansa. Alam niyo ba si Lord magaling sa code? Magaling si Lord sa code. Yung ginawa niya yung pinagawa niya yung Noah's Ark, siya rin nagbigay ng mga sukat. Hello. Okay, sige. Meron ba sa inyo dito, may challenge ako, meron ba dito sa yung panaginip? On the spot, interpret natin ngayong hapon na ito, bago ako matapos. Sige. Yung pwedeng humarap dito, magkikwento ng panaginip niya, bago ako matapos. Wala? Di yata kayo natutulog eh. Ha? Wala? Acts chapter 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Amen? Hindi lang po ito para sa mga matatandang lalaki. Para po ito sa lahat. Amen. Wala na? Wala na may panaginip? Wala. Natatakot malaman yung interpretation? Ano? Amen? Wala na? Praise God. Sige, pray muna tayo. Aming Diyos, salamat sa pangalan ni Jesucristo taga Nazareth. We thank you, Father, for your love, for your grace in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sige, dako muna tayo sa